Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga tao talagang parang salamin ng sarili mo. Kapag nakita mo sila, parang may parte sa'yo na gustong patunayan kung sino ang mas magaling, mas matalino o mas matatag. Hindi dahil galit ka sa kanila, kundi dahil tuwing andyan sila, nararamdaman mong buhay ka. Mula pa noong unang araw ng klase, magkatabi na agad ang pangalan ni na Ivy at Amara sa listahan ng honor students. At mula rin noon, hindi na sila tumigil sa tahimik pero matinding labanan. Kung sino ang mas mataas ang score, kung sino ang mas magaling mag-report, kung sino ang mas maraming kaibigan. Lahat nagiging kompetisyon. Pero ang totoo, hindi sila magkaaway. Hindi rin sila magkaibigan. Para silang dalawang bagyong nagtatagpo, parehong malakas, parehong ayaw magpatalo. Isang hapon pagkatapos ng quiz, unang lumabas ng classroom si Ivy. Nakangisi siya habang iniikot ang ballpen sa daliri. Feeling ko tatalunin ko na naman si Miss Perfect ngayon. Bulong niya. Pero alam niyang rinig iyon ni Amara na nasa likod niya. Hindi nagpatalo si Amara. Lumapit ito, nakataas ang kilay, bit-bit ang makapal na notes. Dream on. Ivy, alam mo namang hindi sapat ang kape at pabirong review mo laban sa weeks of preparation ko. Ngumisi lang si Ivy sa katumingin diretso sa kanya. Sigurado ka, Amara? Kasi minsan mas masarap manalo ng hindi mo inaasahan. Sandaling natahimik si Amara, hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa kung paano siya tumingin. Mata sa mata, parang may ibang sinasabi bukod sa biro. Mabilis niyang iniwas ang tingin at dumiretso ng lakad, at doon nagsimula ang hindi lang basta rivalry. Unang araw ng klase, puno ng ingay ang hallway. May halong kaba at excitement ang mga estudyante. Si Ivy tahimik lang, hawak ang libro, diretso ang lakad papunta sa classroom. Laging maayos, laging handa, at laging nasa top ng listahan ng honors. Si Amara naman kabaligtaran, palatawa, palakaibigan, mabilis makisabay sa kahit anong usapan. Pero kahit ganon, hindi mo siya pwedeng tawaging pabaya. Dahil pagdating sa grades, hindi siya nagpapahuli. At doon sila unang nagkabanggaan, literal. Sa pintuan ng classroom, parehong sabay na pumasok. Parehong hawak ang kani-kanilang libro. Oops, sabi ni Amara nakangiti. Mukhang parehong excited pumasok ang top students. Hindi ngumiti si Ivy. Pero tumingin siya diretso kay Amara. Or baka may late na at ayaw lang umamin. Nagulat ang klase na tawa ang ilan. Mula noon nagsimula ang banayad pero tuloy-tuloy na friendly rivalry ng dalawa. Lumipas ang ilang linggo at hindi na bago sa buong klase ang banat ni na Ivy at Amara. Parang hindi kumpleto ang araw kung walang palitan ng asar ang dalawa. Uy Ivy, bakit sobrang straight ng notes mo? Pwede bang ipahiram sa akin? Nakangiting tanong ni Amara habang nakasandal sa upuan niya. Hindi siya nilingon ni Ivy pero binigay niya ang notebook. Sure, just don't ruin it. Alam ko handwriting mo. Natawa ang buong row. Si Amara umirap pero hindi nawala ng ngiti. Grabe naman to. Akala mo naman doktor ako kung magsulat. Sa susunod na quiz, halos sabay silang nakakuha ng pinakamataas na score. At doon na naman nagsimula. Congrats, Ivy. Second place ka ulit. Biro ni Amara habang iniabot ang papel niya. Tumingin si Ivy malamig pero may bahid ng hamon ng boses. At least consistent. Unlike you, minsan top, minsan flop. Napahagalpak ng tawa ang mga kaklase. At si Amara, kahit nainis, hindi maitago na unti-unti siyang naiintriga. Hindi lang dahil karibal niya si Ivy, kundi dahil sa kakaibang presence nito. Sa gitna ng lahat ng asaran,
May mga pagkakataon na hindi niya maiwasang mapatingin ng matagal. Tahimik si Ivy, pero may kung anong misteryo sa mga mata niya. At si Ivy, kahit hindi halata, napapansin din ang mga tingin na iyon. Minsan, mahirap itago ang mga simpleng kilos na hindi mo alam, napapansin na pala ng iba. Ganito ang nangyayari kina Ivy at Amara. Sa tuwing may group activity, laging nagkakasabay. Hindi sinasadya, pero parang lagi silang itinataon ng tadhana. Partner tayo ulit? Tanong ni Amara, may halong ngiti at sarkasmo. Or baka gusto mong ibang kasama para hindi ka mahirapan. Sumagot si Ivy, diretso ang tono. I'm fine with anyone. Kahit ikaw, akala ni Amara simpleng sagot lang iyon. Pero may kumislot na kakaiba sa dibdib niya. Bakit parang may bigat ang mga salitang iyon? Habang ginagawa nila ang project, napansin ni Amara na sobrang focused ni Ivy. Tahimik lang nakayuko nagsusulat at hindi niya namalayang nakatitig na pala siya. Why are you staring? Biglang tanong ni Ivy. Hindi tumitingin pero ramdam ang tingin. Nataranta si Amara, agad na umiwas ng mata. Ha? Hindi ah! Iniisip ko lang kung tama yung sulat mo. Ngumiti si Ivy ng konti. Isang ngiti na bihirang makikita ng kahit sino. At doon, mas lalo siyang kinabahan. Sa loob-loob ni Amara, bakit pa kasi ang hirap mong hindi pansinin, Ivy? At sa loob-loob ni Ivy, kung makatitig siya, parang may hinahanap. At bakit ba ako naiistorbo doon? Mula sa simpleng rivalry, unti-unti itong nagiging mas komplikado at mas mahirap nang itago. Minsan, hindi mo namamalaya na unti-unti nang nababasag ang pader na ikaw mismo ang nagtayo. Ganito ang nangyari kay Ivy at kay Amara. Pagkatapos ng klase, nagmamadaling lumabas si Amara dala ang mabigat na libro. Sa pagmamadali, natapilok siya sa hagdan. Aray, daing niya sabay hawak sa paa. Agad na lumapit si Ivy, seryoso ang muka. Amara, hindi iyon tanong. Hindi rin sigaw. Isang tawag lang ng pangalan pero ramdam ang pag-aalala. Okay lang ako. Mabilis na sagot ni Amara, pilit na tumatawa. Konting twist lang ng paa. Sanay na ako. Hindi pa siya tapos, pero maingat na kinuha ni Ivy ang bag niya. Hindi mo kailangang magpanggap. Natigilan si Amara. Hindi niya akalain na may lambing sa malamig na boses ni Ivy. Hinawakan siya nito sa braso para alalayan. At doon niya naramdaman yung init ng palad ni Ivy. Yung bigat ng presensyang dati ay puro pressure at competition lang. Ngayon parang ibang pakiramdam na. Pwede naman akong maglakad mag-isa. Mahina niyang sabi. Pero hinahayaan mo ako. Diretsyong sagot ni Ivy. Sa unang pagkakataon, hindi na lang sila magkaribal. May kung anong pader na nabitak, isang crack na hindi na kayang itago. At sa gitna ng katahimikan, pareho silang nagtanong sa isip, bakit ko siya hinahayaang pumasok sa mundo ko? Mula ng araw na iyon, nag-iba ang takbo ng mga bagay. O nag-aasaran pa rin sina Ivy at Amara pero may kakaiba. Parang hindi na lang ito tungkol sa pagpapatalbugan. Sa library, naupo si Amara habang nakakunot noo sa makapal na libro. Grabe, kahit ilang beses ko basahin to, parang walang pumapasok. Dumaan si Ivy, bit-bit ang sariling notes. Siguro kasi hindi ka nag-aaral, nagpapakute ka lang. Mabilis na nilingon siya ni Amara. Excuse me? Kung hindi mo lang ako ginugulo sa klase, mas mataas na grades ko kaysa sayo. Umupo si Ivy sa tabi niya. Walang pakialam kahit marami pang bakanting mesa. Talaga lang, ha? Tignan natin. Sabay abot ng kanyang notes na parang sinasabing, kaya mo ba ito? Tinitigan ni Amara ang malinis at organisadong sulat ni Ivy. At sa loob-loob niya kahit ayaw aminin, humanga siya.
Wow! Hindi ko in-expect na may talent ka pala sa pagiging human photocopier. Napailing si Ivy pero bahagyang ngumiti. Kung ayaw mong kopyahin, ibabalik ko. Hoy, hindi ko sinabing ibabalik mo. Sige na nga. Salamat. Tahimik silang nagbasa. At sa pagitan ng katahimikan, naramdaman nila yung kakaibang ginhawa ng may kasamang dati ay puro kaaway lang. Hindi yun simpleng friendly rivalry na lang. May halong pamilyar na inis at unti-unting sumisibol na lambing. At sa mga ngiti nilang pilit tinatago, parehong hindi alam kung saan hahantong ang larong ito. Nabalot ng ingay ang buong covered court ng universidad. May mga palakpak, sigawan, at tawanan habang ipinapakilala ng MC ang mga maglalaban sa academic challenge, isang taunang patimpalak ng buong departamento. Tahimik na nakaupo si Amara, nakakunot ang noo habang hinihintay ang pangalan niya. Lord, kahit sino na lang, huwag lang si Ivy Ramirez. At Amara Villafuerte, sigaw ng MC. Parang sabay silang napatayo. At sabay din silang napatingin sa isa't isa. Gulat, inis at bahagyang kaba. Seriously? Bulong ni Amara, halos pabulong lang pero puno ng reklamo. Looks like destiny likes me more than you. Tugon ni Ivy, sabay kindat. Sa unang round nagkasundo pa silang huwag magbangayan. Pero pagdating sa ikalawa, nagsimula na ang typical nilang style. Capital of Mongolia? Tanong ng quizmaster. Mabilis na nagsulat si Ivy, Ulaanbaatar. Napansin ni Amara mali ang spelling. Sira ka ba? Bawal ang wrong spelling, singhal niya, sabay agaw ng papel at mabilis na inayos ang sagot. Uy, teamwork! Sagot ni Ivy nakangiti. Maya-maya parehong nakayuko sa isang mahirap na tanong. 3 minutes left, sigaw ng MC. Ivy, hindi ko magets. Relax, ako na to. At dun niya nakitang seryoso si Ivy. Walang ngisi. Walang pang-aasar, puro focus. At sa wakas nakuha nila ang tamang sagot. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Nang i-announce na pasok sila sa finals, parehong nakahinga ng maluwag. Nagkatinginan sila. At sa unang pagkakataon, walang sarkastikong biro, walang pang-aasar. Isang simpleng ngiti lang, tahimik pero totoo. At sa ngiting iyon parehong hindi makatanggi. Hindi na ito basta laro. Matapos ang awarding, nagkayayaan ang buong team na mag-celebrate. Pizza, soft drinks, at maingay na kantahan sa isang maliit na resto bar malapit sa campus. Si Amara, tahimik lang sa isang sulok habang nakikinig sa tawa ng mga kaklase. Kumakain siya ng fries. Iniwasan ang tingin kay Ivy na nasa kabilang mesa, abala sa pakikipagkulitan sa lahat. Pero maya-maya, tumayo si Ivy, dala ang 2 slice ng pizza. Diretso siya kay Amara. Hoy, hindi ka pa kumakain ng maayos. Phrase lang. Eto para hindi ka magutom, sabi niya. Inilapag ang plato sa harap ni Amara. Napataas ang kilay ni Amara. Wow, concerned? Hindi. Ayokong matalo tayo next round kasi nagkasakit ka. Balik ni Ivy pero halata ang ngiti niya. Tahimik silang kumain. Nakakatawa kasi sa dami ng tao. Parang silang 2 lang ang nasa mesa. Biglang tumugtog ang isang acoustic love song mula sa kabilang banda ng resto. Narinig nila ang mga kaklase na nagtatawanan. Uy, magduet naman kayo! Ivy, Amara! Isa lang. Muntik nang mabilawkan si Amara. Ano, ako? Hindi, marunong ba ako nun? Don't worry, ako bahala. Sabay ngiti ni Ivy. Saka hinila siya papunta sa maliit na stage. Hawak ang mic, nagsimula si Ivy kumanta. Hindi man perfect pero masaya. Si Amara pilit nang ngumiti.
Nag-second voice kahit kinakabahan. At habang nakatingin sila sa isa't isa sa gitna ng kanta, saglit na nawala ang ingay sa paligid. Walang kompetisyon, walang asaran, just music and two people slowly realizing na baka hindi lang rivalry ang meron sila. Pagbalik sa mesa, parehong tahimik, parehong may ngiting pilit tinatago. Pagkatapos ng kasiyahan, unti-unti nang nagsiuwian ang mga kaklase. Si Amara, tahimik na naglakad palabas ng resto habang bitbit ang bag. Hindi niya napansin na sumunod pala si Ivy. Hoy, sabay na tayo. Delikado na maglakad mag-isa, sabi ni Ivy. Kaswal pero may halong concern. Hindi ako bata. Kaya ko naman umuwi mag-isa. Balik ni Amara, pero hindi niya pinigilan si Ivy. Naglakad silang magkatabi sa malamig na hangin ng gabi. Tahimik sa una, maliban sa tunog ng mga sasakyan at yabag ng kanilang mga paa. Biglang nagsalita si Ivy. Alam mo, akala ko dati, wala kang ibang alam kundi seryosohin lahat ng bagay. Pero kanina nung kumanta ka, napangiti siya. Ang galing mo pala. Hindi ko in-expect. Medyo nahiya si Amara tumingin sa malayo. Hindi ko naman ginagawa yon madalas. Pinilit mo lang ako. Buti na lang pinilit kita kasi nakilala ko yung ibang side mo. Natigilan si Amara. Hindi niya alam kung anong sagot ang ibibigay. Hindi kasi sanay na marinig si Ivy na seryoso. Maya-maya siya naman ang nagsalita. Akala ko rin dati, puro ka lang yabang, pero may pakialam ka rin pala sa iba. Natawa si Ivy. Uy, wag kang masyadong mabait sa akin, baka ma-in-love ako. Biglang natigil silang dalawa. Tahimik, nagkatitigan. Si Amara, agad na umiwas ng tingin, kunwari nag-adjust ng bag. Si Ivy, nakangiti lang, parang walang sinabi. At sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, isang bagay ang nabuo. Hindi na lang rivalry, kundi isang koneksyon na unti-unti nilang nararamdaman. Mabilis lumipas ang buwan. Ang dating rivalry ni na Ivy at Amara ay napalitan ng unti-unting pagkakaintindihan. Kung noon puro asaran, ngayon mas madalas na ang ngiti at maliliit na sulyap na ayaw nilang ipahalata sa isa't isa. Graduation day. Parehong nakatayo sa entablado. Si Amara bilang honor student, si Ivy bilang representative ng student council. Habang nagsasalita si Amara sa harap ng lahat, hindi niya maiwasang mapatingin kay Ivy na nakaupo sa gilid ng stage. Nakangiti ito at sa unang pagkakataon, nakita niya ang Ivy na hindi nagtatago sa jokes o kayabangan, isang Ivy na totoo. Pagkatapos ng ceremony, nagkaharap sila sa likod ng auditorium. Tahimik ang paligid, tanging hangin lang ang naririnig. Congratulations! Sabi ni Ivy sabay abot ng bulaklak. Salamat, tipid na tugon ni Amara. Pero ramdam ang kaba. Sandaling katahimikan, tumingin si Ivy sa kanya, seryoso. Alam mo, Amara, nung una gusto lang kitang lampasan. Gusto kitang talunin. Pero habang tumatagal, ikaw yung dahilan kung bakit ako mas naging mabuting tao. Napalunok si Amara, hindi makapagsalita. Lumapit si Ivy, bahagyang ngumiti. Kaya ngayon, hindi na kita gustong talunin. Gusto na kitang makasama. Natigilan si Amara. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang iyon. At sa kabila ng lahat ng inis, tampuhan, at asaran noon, naroon ang katotohanan na matagal na niyang tinatago. Alam mo ba, bulong ni Amara, natatakot akong aminin sa sarili ko. Pero totoo, ikaw din ang sagot sa lahat ng tanong ko. Dahan-dahang lumapit si Ivy. At sa unang pagkakataon, hindi na sila nagbiro, hindi na sila nagpatigasan. Isang halik ang nagtagpo sa pagitan nila, tahimik, puro,
at puno ng pangakong kahit saan sila dalhin ng panahon, hindi na ito rivalry kundi pag-ibig na. Sa huli, hindi ang tropeyo o parangal ang pinakamahalagang premyo, kundi ang pusong natutong magmahal kahit sa gitna ng kompetisyon. Para kay Ivy at Amara, ang tunay na panalo ay ang matagpuan ng isa't isa.